Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo ulit. Meron naman tayong isang classic na Ace active speaker, no? At yung ganitong klase ay wala pa siyang Bluetooth, USB card, tapos SD card, at FM lang yung meron. Okay? Ang issue nito, pinapagawa nito ng may-ari ay ito lang. Natanggal yung kanyang DVD input or auxiliary input. Ay talagang nawasak nga pala. Ito, nawasak kaya pinalitan natin ng ibang klaseng matibay na klase. Yung sa mga lumang CRT TV. Tapos pinapalagyan niya sa atin ng Bluetooth board para magamit siya na hindi na kailangan ng SD card, USB. Kung gusto nilang gamitin mula sa cellphone, ano, na naka-wireless. Kaya ito yung isi-share natin ngayon kung paano natin ikinabit na walang signal loss tsaka walang signal bleeding. Kung ano man yung signal loss tsaka signal bleeding, nabanggit na natin yan sa mga nakaraang video. Pero para sa mga hindi pa nakakapanood, ano, at sa mga gusto magtanong kung ano ibig sabihin nung, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba at sinisikap at pinipilit po naman nating masagot ng tama yan as soon as possible. So ito na ngayon yung ginagamit natin na Bluetooth board, ano. Ayan. So paparinig natin sa inyo kung paano mawawala, paano matatabunan yung auxiliary input natin kapag naka-on yung naka-on yung Bluetooth. So ganun kalakas yung signal ng Bluetooth. Kaya niyang tabunan yung sa auxiliary. Kahit na saan mo pa siya ikabit. Puwera lang siguro kung nakadirekta to papunta mismo sa power amplifier input. Kaya lang kapag kinabit mo naman yung auxiliary dun sa amplifier input mismo, mangyayari hindi mo mapapakinabangan yung tone control dito tsaka yung volume. Yun yung pinagkakaiba. Tsaka itong kinabit natin, ano, sinabi natin na napakalakas ng signal. So okay to, hindi ka na gagawa ng ibang paraan kung hindi na gagamitin yung input, yung auxiliary input. Bluetooth na lang. Pero kapag gusto ng may-ari katulad nito na gagamitin niya yung Bluetooth at minsan naman gagamitin niya yung DVD input. So para hindi siya magkakaroon ng signal loss o signal bleeding, ano, dalawa yung paraan dito na gagawin mo. Ito yung input dito sa board na to, auxiliary input. Tapos itong wire natin, ito yung out galing sa Bluetooth natin. So pwede mong idaan ng switch to. Okay? Tapos kapag nagbo-Bluetooth ka or auxiliary, i-switch mo lang yung ginagamit mong switch, yung dinadaanan nito. Lagyan mo lang siya ng auxiliary o kaya Bluetooth ka. Pero mayroon pang isang pinakasimple at pinakamadaling paraan dyan katulad ng ginagamit natin ngayon. Ang dinaan ko sa switch ay yung supply lang nito. Ayan, yung B+ lang. Yun yung dinaan. Kasi isang wire lang yung kailangan nating i-switch. Hindi katulad nito, left and right. Kasi kung isang linya lang yung puputulin mo, yung isang linya ng auxiliary matatabunan din yon kapag naka-on to. Kaya pinakamadali dyan, pinakamagandang paraan, yung supply dito yung ikakat natin. Idadaan natin ng switch. Katulad niyan, no? Wala siyang supply, no? Kaya pag nagpapatugtog tayo ng auxiliary, play natin. Oh, I've been so blind as my blood grew red. Okay? So yun yung auxiliary natin. Ngayon pakinggan nyo kapag i-on natin yung Bluetooth natin. Kung paano siya matatabunan. Play. Ito yung indicator natin nandito. Makita mo yan kapag naka-on yung power natin. So, volume tayo. Diba? Diba? Halos hindi mo na marinig yung tunog ng auxiliary kapag naka-on. So, yun yung sinasabi ko na nawawala
hindi lang siya signal loss ng mga 10% lang yung natatabunan, kundi almost 95% yung natatabunan. Di mo ang lakas niya, no? Pero kapag naka-on to, you know, natatabunan siya. Yun yung problema. Yan. Yun yung isa sa mga paraan natin para hindi masasapawan yung auxiliary. So kailangan hindi laging naka-turn on yung Bluetooth natin. O kung naka-turn on man yan, kailangan hindi nakatap yung ating output ng Bluetooth papunta doon sa auxiliary input. Kaya kung ganung paraan yung gusto mong gawin, so ito yung lalagyan mo ng switch. Pero para sa akin, ito yung pinakamabilis. Yung supply lang yung lalagyan natin. Kasi isang switch lang yung kakailanganin natin na putulin, na idaan. Yan. Okay, so ngayon naman, isusubok naman natin siya sa Bluetooth. Kung tutunog na ba yung Bluetooth natin. Okay, so tanggalin natin to, no? Ayan. Tapos turn on natin yung Bluetooth. Ayan, ayun, nakakonect na siya, di ba? Ayan. So, ganun lang yung gagawin natin. Kasi kung itong auxiliary na to, wala din mangyayari kahit na idirekta mo pa yan dito sa input ng volume. Dito banda. Ganun pa rin. Matatabunan, dadaigin pa rin sa lakas ng signal ng Bluetooth natin. Kaya yun lang yung paraan na pwedeng gawin natin. Iwan ko kung meron pa, no? So comments down below na lang para ma-share naman natin sa mga viewers natin tsaka sa taga-subaybay dito sa channel natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat. God bless at bye-bye.